We pray. Amen and amen. Hallelujah. Napakabuti po ng Diyos. Hallelujah. Pula. Ano kaya yan may pa-suspense si Kuya Renz? At pula. Yan. Actually, may ano yan. Grabe po, ang nangyari, yung laptop ko po, nag-work man po ini yung normal. As in, okay po siya, nag-charge. Dati ko po maaraman ng kadahilanan. Ganyan lang po. Pagluwas ko po, sa bago, di na nag-charge. Di siya nag-charge. So, kaya kay Juan po na nakasaksak. And, surprisingly, related po siya sa topic. Sabi ko, Lord, may pangungusap ka. At mangusap ka. Wag lang na may pangungusap ka, mangusap ka. And allow ta po ang Panginoon na mangusap sa tuya. Dangugon pa siya. Diba? Si Saride ang gusto kami may kaulay. Oy, mga akin, taraas. Yan nga. Pero ang Diyos ta gusto kitang kaulayo. No? Kaya sa mo niyan, ilalaan ta, diba? Mga kids, mga nagdas ng kamot, ilaan ta muna oras na para sa Panginoon na napakabuti sa atin. Amen. Sige, Kuya Renz, pa-show ako ng first slide. Yan. Garap ano may gawa? May conference. Ayan. Ayan. So, ayan ang pakibasa nga, ang title. Enlarge your spiritual capacity. Enlarge your spiritual capacity. Pag sinabing enlarge ang tulak, ano yan? Nagdakula, padakula ako. Hindi pa buto ko ng tulak nito. Okay na yan. Pag sinabing enlargement ng puso, nagdadakula ang puso. So yan, ini po, this is a charge for us to enlarge yung spiritual capacity mo, yung kakayanan mo, no, in the spirit. Kaipuhan ta po kasi maging makusog, not by might, not by power, but by the Spirit of God alone. Hallelujah. Sa iya po kita mga charge. Sabi ko, grabe ang Panginoon. Hallelujah. Talagang examplean ako. Pero I pray po na mag-okay ang laptop ko. Dahil kung may tindihan siya nag-work, hanggang dahil naka-charge. So my question is, ikaw bilang tao, madali ka bang malubat? Hoy, turo ninong sinda. Sige, assess mo sa diri mo, madali ka bang malubat? Magal na kaagad? Tungka na agad? Yan. And lalo na pag pinagulayan, pinirinig ako bago sa tungka, may naghaharakay-hakay na ko, Lord, kaulayon niyo po. Hindi po, lalo na po sa spirito ta. Tig-ano po nita kasi kay puwan ta pong maging, di ba lagi tang tig-ano din, maging makusog kita. Kung kita po, no, ay talagang dikit na okay may nangyayari sa buhay ta. Maugma kita suod ba, ngunyan mamundo kita, anong mayroon? Baka may kay puwan tang pakusugunan sa tong espiritu. Ibig sabihin po talaga, sorry but I have to say this, maluya po ang satuyang espiritu. Kung araw po kita kayan. That's why, pinaapudan kita ng Panginoon, pakusugon ta. Okay lang ba yon? Nasabihon na kapag kita araw kaya, nakadepend kita sa nangyayari. Ang satuyang pananampalataya, nakadepend lagi sa kung anong nangyayari sa pang-araan daw. No? Pag namundo ka, di ka na nakakaabot sa church, may problema. Yung capacity mo as a Christian, kaipuhan pakusugon. Kaya, sabi ko talaga, hindi maintindihan, dahil po talaga nag-charge, dahil nag-o-on, dahil hanggang dahil naka-charge. Yun po nangyari sa laptop ko, and then subak ko lang yan, dahil ko maintindihan kung taano ka nagka-araw kaya. But the thing is, ang goal ta po, digdiyo, is dahil lang kita digdi nagdadamog. Naiintindihan, kids, adults, youth, na para lalo po ako, dahil lang ako digdi madamog, dahil ako nag-aaral kang tataramo ng Diyos. Kasi all the more po na nagrarali sa Panginoon, lalo niyang ibinubuhos ang sa iyang presensya, lalo niya ipinapaaram ang pangangaipo ta, kung ano kay tagurano kita ka, minsan napaparayo, gusto niyang ipaaram para irali kita sa iya. Iba ang napakabuti ng Panginoon. He is so good. He is so good. So kahit matang i-build ang satong capacity in the Spirit. Hallelujah. Yung Spirito mo. Di ba kita talagang paulit-ulit kita nagiging nadadagdag sa sato yung favorite verse. Digdi yung ang Acts 1:8. Hallelujah. You will receive power. You will receive power. Power when the Holy Spirit has come upon
upon you, and you will be my witnesses. Yan ang promise ng Panginoon. Hallelujah. Pag-aadalan ta po muna, didikit-dikit yung patabang kita sa Panginoon. Pero bago po ako magpadagos, hahaputon ko, kumusta ang prayer life mo? Kumusta ang satong prayer life? Kumusta ang satuyang pangangadya sa Panginoon? Kita po ba nagpapangadya lang pag may kaipuhan o kapag nasa binggit na o may deadline na? Andiyan na si Judith. Yan, si Judith. Yarao na, dumana kita nakakaalala. Okay man po yan. Pero pag makusog kita, nalilinaw. No? Kumusta? Sawa na, mabilis lang. 5 minutes. Ay, halabaon ng prayer ko. Nag-abot akong 5 minutes. Hilingon mo po si Ate Lucy. Hallelujah. Kung kakayaan ka lang kata siya, ditiyo. Daig pa po ito tapos manalangin para sa bansa. Hallelujah. Pero no. But seriously, once we get connected to God, ang magayon po ang prayer. Magayon po mga J. Kapag ang mga J-on, dahil siya yung parang chore. Bako siya kay buhang mo lang dibuhon, kas kipirito mo sa diri mo magtarap. Dahil po, ang kagayunan, once we get connected to God, hallelujah, nakaka-connect ka sa iya, nagiging magayon, nagiging sweeter. Sabi ko kaya, it gets sweeter. Ano yung sweet? Ano yung sweet, di ba? Mahamis. Amen. So the more that we linger, it gets sweeter. Ano yun? The more na naghahaloy kita, nagiging sweet. Kaya po magayon po, kaya po inaanyayahan rin po kamo mag-iba kita sa prayer na gagarin na every Thursday. Hindi po kita mas nakakanood, mas lalo na i-impartan. Kasi pag iriba na mga nag-aapoy, magliliyab ka rin. Amen? Kung kaya nagsusuway ka, di ba? Very, example sa discipleship ta, kapag ang uling po, sarong pedasong uling nagsuway, sa mga naglalagablab, anong mangyayari naman sa sarong pedaso? Mawawara ang apoy. Malipot. Pakimati daw ang katain mo. Kung gura ano kainit. Oh. Mainit sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. So, yan po. Rarabasyan darakaya. Yung panalangin po, di po nakabase din sa laba kang panalangin mo. Pero, di ba, bako man po yan dahil kasi nangadji ako ng talagang sarong oras. Di okay po yan. Pero let me tell you, kapag enjoy ka, di ba pag gusto mong kaulay, di mo namamalayan na kaulay mo. Ay, nakasarong oras. Ay, sarong aldaw. Dahil na nagsusuwayan. Hello? Oh? Diba? Pag nag-e-enjoy ka, nasunuon mong kaulay mo. Lalo ka mai-inlove sa kaulay mo. Ay, talking kay Lord, no? Pag lalong wow, dahil mo mamamalayan, gusto mo pa siya lalong kaulay. Hallelujah. And it gets sweeter. Hallelujah. Praise the Lord. And the more na gano'n, dahil mo mamamalayan. Kaya nga rin po, pag gusto na enjoy mo ang prayer, dahil na po issue, ang laba, dahil mo na measure. Digo, ay, halagang. 2 minutes pa. Bako kung ganon, no? Di mo pinipilit ang sadiri mo. Pero, part yan na ititrain mo ang sadiri mo. Sometimes we ask, we have this prayer sa book of Psalms. Ask of me and I will give you the nations as your inheritance. Sabi naman, hagadan mo. Sige sa Panginoon, itatao ko sa imong mga bansa. Sisa di diyan sa panalangin niya hina, we Lord, we are asking for the Philippines. Lord, ang kaligtasan ng bansang Pilipinas, ang kaligtasan ng Camarines Sur. Mayo! Amen! We are praying for that. Hallelujah! Doon sa pag-pray ta po, hallelujah, ino-honor ni Lord. Hallelujah! Pero tatandaan ta din po, kita po ba mapagkakatiwalaan? Kaya ta po ba? Yan. Kaya ta ba yan? Minsan naghahagod kitang big things. Ako talking about yung discuss niya yung RV, no, about sa talents. May tinawan 0, may tinawan 2, may tinawan 5. Ikaw, gura ano ka katapat? Ika sa mga disciples mo, sa mga nagde-disciple, gura ano ka napagkakatiwalaan sa buhay ng mga disciples mo? Are they growing in the Lord? Are they being, mas napaparanibasin ka sa Panginoon? Bako lang sa imo. Are they growing? Are you praying for them every day? Yan. Are you praying every day for your families? May mga gusto kitang mangyari, hinahagad, nasa puso ta, gusto tang maligtas ang pamilya ta, pero dahil na may pangagin, kahit kung magkabot ng 5 minutes. Oh. Pag nagpuuna mag-pray, patutong ka na. Kaya nung napatabang po kita sa Panginoon because
sobrang timely message. And even now, church, wake up. Wake up! Kaipuhan mo magamata. Sige po, pakihiling po kung may nagtuturog-turog, may nagtutungka mo niyan. Pakikalabit. Ay. Pero may paaraw pa lang kayo, nabawal na pala yan. Hallelujah. Ngunyan, pag-uulayan na kasi this is not just about you, but about territories, about regions. Magayon na ng inheritance ng Panginoon para sa mga akin niya. Can we go to the next slide? Sabi dyan, the potential of your spirit. So sa Mark 1, if you have your Bibles, you can go there. Mark 5, chapter 1. Yan. Medyo one of my favorite. Kada wala ko pa rin favorite. Ini po si itong demon-possessed na pinagaling ng Panginoon. Sabi dyan sa pagpuon, Sa, you have your Bibles? Then they came, verse 1, to the other side of the sea. Ang Panginoong Jesus nag-aabot sa to. Baliw na kita. Let's go to the other side. Nakareceive kita gabos kayo pangapudan. Magbalyo na kita. Sa hindi ka mabalyo. Sa balyo, sa pang-aapudan ng Panginoon. Kung ikayaong dyan namumuhay ka sa kadikluman, inaapudan ka ng Panginoon, hindi ka sa liwanag. Amen? Gabos kita, inapudan ka yan. When God calls you, magayunan po magsunod. What happens? Naalala niyo itong story po, itong sa nangingisda, pero mayong nadadakop ng sira. Naalala niyo ito? Pero wow, si Jesus, sabi ni Jesus, igdi mo sa balyong side. Anong nangyari? Nakadakop na. Dikit? Kadakol. That's what happens kapag yaon si Jesus sa buhay mo. And this time naman, digdi po, sabi ni Dio, inaapod niya si mga disciples niya. Si isa digdi ang kami inaapod ni Jesus, tara na. Oh, praise the Lord. Kaya nga, di ka mo yaraon kasi nag-respond ka mo sa apangapudan ng Panginoon. And sabi ni Dio, yan, nagduman sinda, and nakaabot sinda duman sa lugar na inaapod na Gadarenes, Geraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, may nagsalubong sa iya, isang lalaking sinasapian ng masasamang espiritu. Actually po, masasamang espiritu. Kadakol po siyang sapi. Okay? Duman po sa Geraseno, pagbaba niya, kasi yung taong ining lalaking iniyo, sinapian ning kadakol ning espiritu, masamang espiritu. Sinabat siya. Yan. Pero magayunan po, tigdumanan siya ni Jesus para makalaya. Yan. Nag-i-start po siya sa mga libingan. Pero makusugon po siya, hindi siya maigapos. Imagine nito, kahit naka-jeans, mata ni kala, aram nyo yan, kadena. Kadena pa ang gamiton. Daog si Superman, nakakaluwas. Yan. Bagamat madalas siyang gapusin ng tanikala sa kamay at paa, nilalagot lamang niya mga ito. Wala nang nakakapigil sa kanya. Araw-gabi nagsisigaw siya sa mga libingan at sa kabundukan at sinusugatan din niya ng matalas na bato ang kanyang sarili. So ano ginigin mo? Maribok siya. Nakikiiwan. Perme. Kinukulgan niya pa ang sadiri niya. Mayo kayo digdig. Pinalaya na ng Panginoon. Amen. Mayo kayo digdi in the name of Jesus. Hallelujah. So halayo, panahiling niya si Jesus. Matakbo, nagdalagan. Kasi siya po, sabi niya, nabistado niya si Jesus. Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos. Ganyan siya. Alam niya si Jesus, gano'n niya. Sinasabihan niya. Pero hindi kasi because gabos po nagluluhod sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Ang demonyo nagluluhod sa pangalan ni Jesus. Kung ang demonyo nga naluhod sa pangalan ni Jesus, taano po ang mga aki niya sa akin magluhod? Kasi aki ako. Ganon? Tapos sabi niya, bakit mo ako pinapakialaman? Una mo, maayos na iba pa rin ang ugali. Bakit mo ako pinapakialaman? Yan, ipinangako mo sa pangalan ng Diyos na hindi mo ako mahihirapan. Tapos ang nangyari po dyan, to cut the story short, taba ko po yan ang main topic Ini pong, sa English po, yan may legions. Actually po sinabi mo legions, mga 6,000 po na masamang espiritu ang nakasapit digdi sa taong ini. Pera daan?
6,000. Kaya na po niya, anong pangalan mo? Diyan niya sinabi, ako si Legion. Batalyon sa Tagalog. Sapagkat marami kami. Pero po ang nangyari po ni Dio, to cut the story short, naghagad siya kay Jesus na pwedeng dahil siya pahalihon sa lugar. Bakit? Nasa teritoryo, sa Heraseno. Teritoryo, para, ay kung ikatang inapon na territorial spirits. Dahil po yung madaling pahalion, kasi nga teritoryo ninda yan. Nahihiling may mga territorial spirits bawat lugar. Kaya dapat dito po hinahayaan. Halimbawa po, when we talk about idolatry, ano tayo, magsasamba sa, magsabi ka in Jesus name, mahalin ka agad yan. Dahil, territorial spirit po yan. Na centuries ago pa yaon na yan. Kaya may ganun po. Kaya di tayo take lightly na, muna mo, basta, okay, ahi ka. Ng Diyos, may kapangyarihan ka. Pero dahil po, gabos, gabos, na mag-in Jesus name ka lang ay malayas. Kaipuan po, pakusugon ang spirito mo. Pakusugon ang espiritu mo. I am serious with this. Kasi ang attack po talaga sa tungka. Tama ba? Si Isay Digdi nasa church tuturo. Isay Digdi yung nagbabasang Bible ng tuturo. Nakakaturog. Dahil man nagtuturog ng tuyo, nakakaturog. O kaya nagpipribinukawan ni Lord, balik nakaturog. Mayo Mama, mabagayon naman ka mo. Kasi ako lang. Ako po. Kaya ka sa Lord, nabuhat ako, help me God. Help me God. Pero kung igayon to, pinalaya siya ni Jesus. Sa sarong tataramon lang ni Jesus. Sige. Pero kung nangyari, naghali po duman sa mamang ito, sa lalaking ito, si 6,000. Kaya naghali, nagduman po, naglipat sinda duman sa mga urig. Aram nilo kung gulano kada ko yung urig, natiglipatan, 2,000. Si Ate G may negosyong urig. Ate G, pag 2,000 na urig, ano po yan? Amot. Amot na sa negosyo, di ba? Tapos, anong nangyari? O, di ba? Urig yan. Business yan. Tapos nalunod. Tigdarara dumang kasi masamang espiritu. Lugi ang negosyo. Tama? So, ano sabi ka mga tao duman? Nangyari to. Isipon nito ano yung nangyari? May nakalaya. Kasi mo pag may nakalaya, pinalaya ni Jesus, nakawala. Imagine that, yung taong yun, kumbaga under the, kumbaga, kung sa mga possessed, oppressed, sa isip niya, gulong-gulong, utak niya. Kada ko lang po ganyan, kaya could be under influence ng drugs. Diba? Kaya nga ni kadakulong nangyayari ang Pilipinas, kaya nga ni dakulong ng kitang kaipon ipangadji, ilaban, pero bako lang basta pangadji, kaipon tamo ng pakusugon na maray ang espiritu ta, so that bako kita ang magagapi, kundi kita nagkakaigong influence sa spiritual realm. Yan po. So ini po ang nangyari. Sabi, habo ninda duman si Jesus sa lugar. Pinahalik ninda si Jesus. Bakit? Nalugi ang mga negosyante kasi sa may-ari ng urig. Oh. Isipin nila na nangyari, si Jesus may ginibong himala, nagpalayas ng masamang espiritu, ang ginibong ang mga tao, pinalayas nila si Jesus. Nakita nyo? So pwede pala nangyayari na si Jesus na iputik tatanggap sa sarong lugar. Yeah. Sa pamilya ta, mga kapamilya ta, di ba dako lang pong daigay nagtatanggap kay Jesus? Tama? Dawa pa may himala. Sinave ka, praise the Lord. Nakalaya ang buhay mo, pinalaya ni Jesus. Pero ang kamag-anak mo, habo pa rin. Di ko tigde-declare. Example lang. Yapos kita, may mga arugay, may mga kamag-anak kitang ganun. Pero yan po, nakakasad. Si Jesus na nagpalayas ng demonyo, pinalayas kang mga tao. Pero po, duman ma-jump kita, kuya, pa-jump kita sa dulo kaya. Itong nakalaya po yan, maaaring ang lugar, ang mga tao sa lugar, dahil po si Jesus tinanggap. Pero ining tao ini, sobrang na-appreciate niya si Jesus. Hallelujah. Gusto niya mag-iba na kay Jesus. Gusto niya mag-iba kay Jesus, pero sabi ni Jesus, dain mo na.
Pero tinauanan niya ang assignment. Go, mag-share ka ng gospel. Sabihin mo kung ano ang ginigo sa verse 20. Sabihin nindo ay 19. Go home to your friends and tell them kung ano ang ginigo sa imo ni Jesus. River of God, kumusta kita sa pag-share sa iba ang ginigo ng Panginoon sa buhay ta? Sa mga nakalaya. O kinikip ta ng sasadiri ta? Ang taong ugmahon po sa Panginoon, gustong mag-iba sa Panginoon. Pero ano din sa verse 20, ang sabi dyan, he departed and began to proclaim. Nagsunod po siya kay Jesus. Nag-proclaim siya sa Decapolis. Ang Decapolis po, ang ibig sabihin kayan ay 10 cities. 10 syudad. Nasundan nito, sarong lalaki, under sa influence ng demonyo, pinalaya ni Jesus. Kaya nakalayaan na siya niya po 10 syudad. Ikapirang syudad na ang nasyaran mo. Hello? Wala yung manito ko. May nasyaran ka na ba ang syudad? O pero barangay na. Hallelujah. Dahil mo pwedeng basta-bastahon ang kakayanan kang sarong malayang espiritu. That's my point. Ang sarong, may espiritu ka ba? Tinakwang ka na ng Panginoon ng banal na espiritu. Kaya kung araman nila mo, grabe po ang igwa niya sa imo. Kaso kung dahil po kita iba-iba pong giftings na, iba-iba yung wiring. Mga ini po, laptop, iba ang design niya kaysa sa cellphone. Pero po, kung iniyo po, dahil naka-charge, tulad ng nangyayari, dahil niya magigibo ang function niya, dahil mayo, bali wala, dawa pa kung naka-Apple ka, o naka-iPhone ka, na kung 17 ba, o nagtanggap ba kayo? Wala what? Kung dahil po yan nag-charge, sa makusog na power, bali wala. Tama? Mayo. Pero siya, nakakonect siya sa true source of power sa pulong syudad. Amen. Hallelujah. Kumbaga, madalion. Grabe, praise the Lord. Dahil powerful po. No? Kaya gusto kong i-ano sa tunig. Nahiling mo ang kakayanan kang sarong espiritu. Kung yan, ikaw may espiritu, banal na espiritu, yes, grabe yaon sa to. Pero kung daita po ni pinapakusog ang espiritu ta, daita magagampanan ang gustong pag-ibuo ng Panginoon. So kadakol pong Kristiyano, nakakasulungkot, no, na nagtuturukaw lang po sa simbahan. Ang gibuhon ta ba kung maglabot ng tukawan. Pero ang goal na ma-send out kita. Ma-send out na sa inkaman, mapagamit ka sa campus, sa company mo, sa business mo, sa family mo. Hallelujah. Dahil mo pwedeng mali ito. Dahil mo araw minsan ang destiny na igwa ka, na ika nagsusunod kay Jesus kasi okay ka ng araw ka lang kayan. Tutukaw-tukaw, a-attend. Yang pala, bako lang Decapolis ang assignment sa imo ni Lord. Baka continent pa. Baka nasyon talaga. Hallelujah. Hallelujah. Grabe. Kunyan po, pahiling ko yan sa masasarong illustration. Sa next. Ano po yan? Drum ng langis. Drum. Bakula po ang drum, no? Kung kita po nagre-receive, ano pong mangyayari? Next, please. Kung ang spiritual capacity mo is hanggang ganitong, bakit hanggang ganyan nakadakulat lang ng bande, pag nagbuhos, gusto magbuhos ng banal na espiritu, anong mangyayari? Yes, nag-uumapaw, pero dahil mo marinig, kadakulon pa oh. Kadakulon. Ang banal na espiritu, kadakol gustong ibuhos sa lambang sa to. Amen. Dahil mo iisip ko na, dahil ako tapos magklase, ano man. Kunyaon sa imong banal na espiritu, baka maaraman mo kayan, nababasa mo na ang dahil mo dati naintindihan ng basahon. He is the giver of wisdom. Diba? Sobra. Sa iya po maghali. Pero ang malungkot po kani, kung sagit lang na planggana o balde, kadakol masasayang. Habo kang Diyos ng sayang, tama? So, tataw sa to,
Si hanggang kaya mo lang. Hanggang kaya mo lang. Diba? Pero ano pa nangyayari when you burn for God? When ikaw napuspos ka, ano nagigibo ka sa taong burning, nag-uumapaw sa Panginoon, naglalagablab, ano po ang nagigibo? Tabangan manindo ko, anong nagigibo? Ang sarong burning for God. Nag-share. Oh, did you sell? Praise the Lord. Hallelujah. Just yesterday, 7 souls accepted the Lord sa CCC. Salamat sa buhay mo. Praise God. Hallelujah. And syempre po, back up yan ng prayers. Di ba? We pray for CCC. Nag-share ng gospel. Ano pa? Ano pa? Yun lang yan? Naglilingkod. Ano pa? Taong puspos at maugma sa Panginoon, resign. Yung tanaw, rin yung mano, o garo pinagbaragsakan. Iluping katam. Katamaran. No. Ikaw po prayer dyan si Jabez. Babasahin ko, sabi niya, sa 1 Chronicles chapter 4 verse 10, sabi niya, He called on to the God of Israel, Oh, that you would bless me indeed. Pagpalain mo po ako, Panginoon. Palawakin mo ang aking lupain. Kami pong may iriwal sa lupain. Diba? Pag teritoryo mo, may nakalampas ng sarong mairiwal na, iriwal. Ganon. Kasi po, dahil mo po basta-basta, kung ano na yaon sa daga. Ano? Talagang naging iriwal po kayo sa pag-abot sa ururay kang daga. Dahil mo pwedeng, saka kung may naka-star dyan, minsan daw illegal squatter pa, daga mo, may nag-star, siya na po ang habong maghali. Diba? Ganon din po yan. Tinauan kita ni Lord yung teritoryo para sa tuya. Pero may nakalaog yung mga demonyo. Di ibang tao sinasabi ko ha. As in, baka nag-isip ka mo, demonyo siya rin ka ba ko. Ano? We do not wrestle against flesh and blood. Pero po masakyan, dahil po basta ma-let go ang kalaban ni mayong laban. So like when we talk about our families, pinaglalaban na ba ang pamilya na talaga sa panalangin? Consistently, dagos-dagos, o pag gano'n nag-iba, ay naanggutan ako ni Papa, ay nag-iba naman yun, ako tinugutan ni Mama, nag-iba na, napundo na. Yung sinasabi ko, kumusta ang satuyang pagsakasaksak sa Panginoon, pagkaka-charge. Pag hinapunta ka doon, ano kadakula ang sa imong kaganan para mag-receive sa Panginoon? Kung ano kadakula ang sa imong balde. Sige pa yung picture. Next. Ganito ba? Ah, baka si Joshua bako da. Bako. Paano pala? Sunod daw. Ganyan? Oh, mas nakula pa, no? Sige, next slide. Alam niyo po ba, na pwedeng kita gabo, siraon sa sarong lugar, iribanan kita, pero iba-iba ang satong posisyon. Iba-iba. Maaari nasa isang lugar tayong lahat, ngunit magkakaiba ang ating kapasidad na tumanggap sa pagbubuhos mula sa Diyos. Yaon si Julia, yaon si Joshua, yaon si Ate Jane. Nagbubuhos, magbuhos ang Panginoon, nangunguusap ang Panginoon. Kaya lang, gusto magtulong ni Joshua. Dahil matamata siya. Marireceive niya kaya para sa iya? Dai. Kaya po kay Puhan yung aramon papakusugon ta, nawa, yung spirito ta. Kasi po, bawat mananampalataya ay inaabudan po kitang maglakaw ng may kapangyarihan. Paano po? Anong ibig sabihin kaya ni Isipurido? Maglakaw ng may kapangyarihan, nako'y nagpapagaling ng may sakit? Yes, pero bako lang po yan. Pangapunan ni Sagapos, mga nanay. We have a few, 1, 2, 3, 4. O, apat ang nanay mo yan. Even po nanay ka, you are called to walk in power. May kapangyarihan. Baka ba kung kapangyarihan dahil nanay ka, naglalayog-layog ka? Bako yan. You have the power, buhay ka. Paglalaban mo ang mga aking mo, kaya mong pinapipray mo yan, nilalaban mo. No? Individual, ano ba? Anong trabaho mo? Yan, bilang negosyante, nagliliwanag ka. Hallelujah, sa kapitbahay pa lang, maliwanag ka na. You're walking in the power of the Holy Spirit na dai ka na dadaog kang tukso.
Iyo po yan, sarang bagay. Kung taano, minsan, nagiging paikot-ikot kita, ang upod running in circles. Taano ka di ka nakakahali dyan sa tigdadalaganan mo, paikot-ikot. Dahil po ang sa imong buhay, espiritu, di mo din po pinapakusog. Nakadepend ka sa strength lang ng pastor mo, nakadepend ka sa strength ng disciple mo, na pag nag-iribanan ka mo, magiging makusog ka, pag mayo-mayo ka na naman, di pwede. Kaipuhan mong maging makusog. Tugang ko kasi ikaw ang ma-decide sa buhay mo. Bagaman magayon natin darara kang may nagdara sa iyong digdig, pero decision mo yan. Decision mo din kung anong yaong kadigdiyo, o gusto mo lang may kaiba-iba ka, o ano, o gusto mo talagang makareceive kay Lord. Nasa pagtanggap yan. Gura ano nga ni kadakula, ang capacity mo to receive. Sabi po rin sa Mark 16, pag binasa na po yan, pray, go! Ang command is to go para sa gabos kong believer. Believer ka ba? Mananampalataya ka ba? Hello? Kung ika po yan, can we go there, Kuya Rex? Mark 16:15 to 18. Yan po sinasabi, no? Nakita po, inapudan, maglakaw, ning may kapangyarihan, bako lang puro taram. Hello? Bako po nakadakol akong arang sa Bible para makipagdebate ako pag nag-urulay kami. Bako po. Sinabi ni Jesus sa kanila habang kayo'y humahayo sa buong mundo. Yun, mga nag-share ng gospel. Hello, kita, praise the Lord, sa grace ni Lord. Ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Ang nakakaulay mo. Hallelujah, salamat sa buhay ni Ate Jusel. Duwang aldaw lang po yan kada semana naglalaog sa school. Sa biyaya ni Lord, she grabbed opportunity to reach people for Jesus. Kaya ako po tig-share, dahil ko po siya tinataas ko si Lord sa buhay niya. Because if we truly care for the people around us, may gigibuhon po kita. Dahil lang kita satisfied na kita lang nakatukaw digdiyo, na nagpaparapakusog, nagpaparadangog, and then what? Makulong po kitang, lalo na minsan po, nakakatungka sa sarong church. Kumbaga nagiging, o sa mga believers, nanalaylong kita. Lalo pag nasa comfort. Oy, ang church na ugma. Kadakol kami followers, 300,000. Saan ba daw? Amen. Minsan, okay pa, na ba yung kaugmahan mo na? What if, ano naman, kung you have 300,000, pero mayo man nagsisave. Nagtuninong ka na, nagkampante ka na. Dahil mo na hiling ka na ako ng problema sa Pilipinas. Dahil mo na, kasi gusto, happy na ako, may followers kami. Oh, what? What now? What now? So, anong pananaw ta? Kaya sinasabi ko, dahil lang kita basta for the sake of ministry, magibong gawain para lang masabing may gawain. Ang goal tarabangan ko kita, lagi may ma-reach na people for Jesus. And at the same time, bako lang yan nagre-reach out, nagpapakusog kita. Pinapakusog. That's why we have discipleship. Hallelujah. Si Pablo, although kung matibay siya, ilupan siya, matibay siya magtaram, ako po sa pag-araling magtaram. Pero again, the kingdom of God is not a matter of talk, but of power. Power. Napag, wow, nakaulay mo pa lang si Ate RV, si kagapatan mo, suba kung may kalintura ka, nawara, naglayas, bakit? Sa presensya ng Diyos sa buhay niya. Hallelujah. Nangyayari ba yun sa to? O kaya, kaya ka nakaulay ka, wow, nawara si kagapatan, daig kaya, daig kinaya ang presensya ng Diyos. O kita, itong pag may nakaulay, kita naging reason kung paano naggarabat ang kaulay ta. Abo, sabi naman sa Mark. Si Paul, bako na siyang, although pag binasan mo, magaling siya magsurat, galing siya magtaram, backed up with power. Tig-mention po yan sa Acts 19:11. Mga kakaiba, mga supernatural po, nagibo din po ni Paul. Tinala, nakatala din po yan. So bako lang siya nagsurat, bako lang siya nag-evangelize, backed up with power. Yan po ang pangako ng Panginoon. When you preach the good news, signs and wonders will follow. Di po kita matakot, mag-level up. Pag nag-reach out kita, maghanapon pa si sa'yo yung mga, diba, Nanay Minda? Si Nanay Minda, save naman. Pero dapat pa save. We are praying, diba? Pinag-pray ta si Nanay, sugo na, praise the Lord. Hallelujah. Di kita lang makakalakaw na ulit. Hallelujah.
Excited pa yan. Bakit? Espiritu niya ang makusog. Kapag espiritu makusog, pwedeng malamya ka. Ha? Kung mahiling mo ang tunay na makusog ang espiritu mo, bako ka malamya-lamya. Hindi ka na nakakatindog. Hindi ka na nakakagaraw. Ano yan? As far as I know, mga kabataan na yaong ligdi. Diba? Si Nanay Minda pa nga ni ang may edad, pinaka. Tsaka si Mama, garo sinda ba si makukusog. Yan. Kaya kita, mga aki, ay kamo. Lalo, di ba? Kakusugan, mga, hindi kita magpadara kasi yun nga. Anyway, bakit? Si Paul ay prayerful din. Kadakol lang siya may balikan mong Bible, kadakol. Sige, prayer si Paul. Pinagpe-pray niya, bakula sa diri niya, he's praying for the church. He's praying. Hallelujah. Kaya nga, alam mo yung, na dapat, ayan, mababasa mo yan dun sa sunod, sa Acts 19. Well, itong dawa mga panyo na inaragihan, ay ang mga sa inaragihan natin pupunas ang panyo para magaling. Siguro dyan po kinuha itong mga nangyayari sa... Ayan. Pero bako po kasi may power. Ang may power, ang tunay na power, nasa banal na espiritu. Hallelujah. So what happens po kapag si Jesus nagtara? Tabangan niyo ko. What happens when Jesus speaks? Sa circumstance mo, sa sitwasyon mo, sa buhay mo, ano nangyayari pag nagtaram ang Panginoong Jesus? O may nag-hallelujah, may napapapraise the Lord. Ano pa? Ano yun, Ben? Breakthrough. Ano, Ate Jane? Healing. Solve. O, tanong-tanong, dudulag pa kita. Bakit? May sikreto si Jesus. Gusto niyo dumaraman ang sikreto ni Jesus? Naaraw naman ito yan. Anong sikreto ni Jesus? Si Isay daw makahulat, may premyo ako. sa langit, sabi ni Francine. Anong sikreto ni Jesus? Kapag nagtarong siya, nangyayari ka agad. Dawa ba inarugdaman ang sinabi ni Jesus, out, out. Pareho man sinabi ni Jesus, pagtarang ni Jesus, out, laya si demonyo. Nagtaraman si Ate Arnie, out. Ito na iba, out, ito na iba. Ano daw? Anong pinagkaiba kaya? Anong sikreto ni Jesus? Yeah, we're saying, ang sikreto niya ay secret place. Do not forget, no? Dudumananta, ano nangyari? When Jesus, next slide. How about the disciples? Kung si Jesus, nagtarang niya pala, nagpupundo ang bagyo. Tama ba? Nabasa niyo yan? Pag si Jesus nagtarang, nagpupundo ang bagyo. Kaya nagtarang si BJ, ano nangyari? Nagkabagyo, di ba? Anong nangyari? Oh. Ano sa disciples po, anong nangyari? Kung si Jesus nagtatarang may nangyayari, pero ang mga disciples po, sunod na, they were found, next, Sleeping. wow, sleeping. Si Jesus, alam mo kung paano nag-invite ka ni si Peter, James, and John. Iba niya para magdalan kay Jesus mag-pray. Para ano? Prayer meeting. Tama, it's a prayer meeting. Na mag-iriba ng sinda. Ano nangyari digdi sa ining? Next please. Turog. Bako lang yan sarong beses nangyari. May saro pa. In-invite na naman ni Jesus para mag-pray. Mawitness si Jesus po nagpe-pray. Yun na to sa transfiguration. Nahiling niya si Moses and Elijah. Ano nangyari sa disciples? Okay. Taano kaya tatungka ang mga disciples per me? May I see the hands of the disciples of Jesus? Gising ko tayo. Pero paano kayo tatungka sila? O bako na sila? Kita. Ikaw na sa time ka. Paano grabe laban yung tungka sa mga believers? Kasi sinasabi ta pang followers ka ni Jesus. Pero taano tungka? Ano yung nakakatungka? Anong nakakatungka? Ano nakakatungka sa imo? Hindi na. Aram yun yan. Ano nakakatungka sa imo?
Magbasog-basog, sweets, sobrang hamis, karakan-kakan, karimpacho. Ano pa? Pagal. Ano pa? Kuya. O, tano na po buyat. Is it A? Letter A? Oh, you have your reasons. Si Jesus ba, anong ginigibo magbanggi? Ha? Nananalangin, Pira. 2 minuto? Hanggang mag-aga. Sarong aldaw o kaya, ay, nag-pray na ako ngayon, Lord. Minister, okay lang, ministry naman ako. Next week naman ulit yan, mga hanggang aga. Paano si Jesus mag-pray? Mag-aga. Every day. No wonder, makusong ko na espiritu niya. Demons flee. Demons flee. Kasi gusto maglakaw. Na pag nagdarang ka dyan, hallelujah, nagdadamog ang mga tao. Naboborn again ang mga tao. Nakakalayas ang mga demonyo. Ha? Sisi, gusto ka yan. Mayo, ako gusto ko. Salamat sa nag-grace. Hallelujah. Natawang ka mo ni Lord according to your faith. Pero kahit po kanta pong lakawan. Arugon tas, mayo kita ibang aarugon digdi kundi si Jesus. Babalikan ko tong, balikan pa lang tong picture na to, yung transfiguration. Sisay kaibahan ni Jesus duman. Si Elijah, si Moses, kapag binasa nindo yan. Si Jesus, kapag nag-pray, nagkakaigwang transformation. Nailin mo yan? Nagliliwanag ang mukha. Kaya paano niya si Moses? Kung maisip mo si Moses, nagsasaing-saing pa rin si Moses. Si nakakaaram. Nagsasaing si Moses. Ha? Oo. Namumundok din yan. Kakaunay sa Diyos. So bakong basta niyo yung example na ni si Elijah, sa man siya, mga people na ni mahilig din sa bundok. Si Elijah sa Mount Carmel. Nagduman, nagkaigwang himalang matindi. Fire came. Apoy. Hallelujah. Kalaban ng mga Diyos-Diyosan na yung sinabi na wakadakol sinda. Dahil yung mga tao, ini si Jesus lalo na grabe mag-pray. Si Jesus stayed awake in prayer. Dahil mata si Jesus, daig niya nabis kung ano ang binababa kang Diyos sa iya. Hallelujah. So kung kita po ang mata, bako lang physically, spiritually, buhay kita, gutom kita sa tataramo ng Diyos. Ang problema, nakakatungka, sabi sa bago basog-basog. Kasi po kung basog-basog ka sa mga bagay dito sa mundo, nagsimba ka, di kong sinabi ikayay. Kita po yung gabos. Nangyayari sa to. We feed ourselves with a lot of junk. Junk food. Parang po guilty talaga po kita kaya, Chirya. Pero ganun din po in the spirit, anong pinapalaog mo sa mata mo? Pag marayong nakakahiling, anong hinihiling mo? Anong binababaran mo? Anong libro yan? Anong magazine yan? Anong material yan? Si Jesus nahiling ng glory. Habang ang mga disciples niya ay nagturo, marmuntik ng mamis kung anong inihanda. So na-imagine mo kaya, balikan mo ang mga pagkakataon na inalok ka ng Panginoon to spend time with Him at nakaturog ka. Ay, konti lang po yun. Ano kaya ang na-miss mo to? Nakuta na tig-reveal ni Lord. Because when we pray, God is revealing things. Strategy, direction. Pinagpipray mo maligtas ang ago mo. Tigre-reveal na pala ni Lord sa imo kung anong instruction. Kaso ready sa imo. Spirito. Tinurugan mo. Let's have some comparison lang. Mabilis lang. Jesus saka sa disciples niya. Si Jesus po, ang prayer niya, arap ta sa bago, all night and consistent. Pag sinabing consistent, dagos-dagos. Bakong kapag, ay, umawa naman ako sa bago. Maturog na ako ganyan, tapagal-tagal na ako, grabe man kini house to house kami. Yan, may naka-receive na, may nakatanggap naman, maturog na ako. Oy, pero ako, pagpagal na, nangyayari din po yan. Sorry Lord, opo. Kaya ako pinakauna po ni Lord.
buwan po talaga. And ilalaban ko po yan. Kasi yung ani yan, bako lang yung hanggang sa to. Pero mga disipulo, madalas sakit po maging mata, lalo sa pangajion. Sa Word of God nga, nakukuha mo pang magturo. Paano pa sa magpe-pray? Mahihiling po talaga ang estado ng espiritu mo. Kung buhay ka sa oras ng panalangin. Kung gising ka. Si Jesus po, nag-i-intentional po siya. Tigtutuyo niya, mag-withdraw from the crowd. Dawa po, nang iribahan tayo. Yay! Fellowship, kape-kape. Mag-ibong oras para magsuway to pray. Pero ini mga disipulo, hinahalap mag-abot si Jesus. Makukusog na naman kami. Okay man yun. Pero sabi pa ni Jesus, how long? How long kamo araw kaya ng mga yung pananampalataya? Kaya nagluluya ang pananampalataya. Kaya ito po dyan story na ito pong aking lalaki na sinapian man po after ng transfiguration. May mga disipulo, pagbaralik ninda, na ipo naglalayas ang demonyo. Duman sa akin, ninda. So si Jesus pa ang nag-pray, madalion lang po. Mapapaisip sila, di ba yung mga disciples nagsabi man, Lord, teach us to pray. If you remember, nagpatukdo sila si sarili na gusto ko makalod mag-pray. Tinukduan ka. O, mga kids tinutukduan. Nag-pray po ba? Ina-apply po ba? Naghagad sila pero pag binasa, basahon na po. Bago Pentecost. Mayo ako nahiling ni record ni nagpe-pray ang mga disciples. It's more of nagtuturo. So Jesus knows that this is the condition of His church. Kaya nga po, ginigising po kita. Ikaw po na ginigising na habo pa rin. At lalo kung di mo na malabanan ang tungka mo, kasi nga tigbasog mo ang sarili mo sa mga bagay na bako patungkol kay Lord. Si Jesus na-transform, sabi ta, nagliwanag ang mukha. Samantalang, ang description pa po kayan sa New King James Version, sa Luke 9:32, si mga disciples, turog habang nananalangin. Sa hiling mo kung turog ka sa oras ng panalangin, ang mukha mo natatransform, nagliliwanag, ha? Galing ka yan. Kaya kung mahilig ang mukha, nakamusdot, musamot, babagsakan, gano'n nga yan, kakaganang kaldero. Pag-prayer meeting, di ko kung iniisip. Yung sabi nga, di pwede niraon kita sa atong lugar. Iribahanan kita, may puspos na. Ikaw naghahalap ng kaldero. May naghahalap ng magkakan. Iba-iba na itaaram. Kaya nga, di ko mag-apoy, seryoso. Hallelujah. That's why, because of Jesus really praying, napagtatagumpayan niya ang temptation. Ayan, siguro makaka-relate kita. Temptation. Gabos kita nakakaranas temptation. Diba? Very so may lalala ko na, uy, anong tanong yun? Nagliligo mo sa araw kaya. Uy, bako bagay na rin nila. Pag-pray na ngani ko. Diba? Kayo lang. Yan. Pero po, yan o, si mga disciples, nadaog kang kaluyahan dahil po, di nagpapangaji. Anong ginigibo? I'd rather talk, chat, all night. Ganun. So ano mangyayari sa buhay spiritual mo kung mas more on chat ka, video call pa? Na di mo kinakaunay si Lord. Si Lord, di mo matauan ng oras. Anong aasahan mo kaya mo mapagtagumpayan ng temptation? May grace, yes. Pero again, garo itong picture ka itong drum, yaon, magbubuhos ang Panginoon. Pero kung ikaw, araw-araw ka lang kanina, dahil mo matigpapa, kusog ang buhay, spirito mo, di maapaw sa imo. Si Jesus kaya Jesus came to that point na nasabi niya, Lord, ako. Hindi ang kalooban mo. Nagibo niya makasunod sa kalooban, pero ang mga disciples niya that time, nahirapan, struggle. Kumbaga kung sa panahon niya, siguro nagpo-post na silang struggle is real. Diba? So, ayan. Yan, gusto ngayon,
Yung sa, balikan na tong boy. Isipin mo, disciples, wala nila, disciples, leaders, iba nag-apod sa inyo, sa Santo Domingo. Papray po, tamay nasasapi ang digdig. Anong gigibuhon? Pero ba ng kamutuman? Kada ako taga Santo Domingo. Oh. Anong gigibuhon? Ate Jane, madalas ka akong duman. Anong gigibuhon mo, Ate Jane? Aliens. Ano pagka? Halato na mo. Gawin ka nila. Na nga nila. Isip mo disciples. Tapos man nag-pray. Magay nila, sunod ka. Pwede masasangkot sa Matthew 17. Si Jesus, parehong words. Di ba minsan naaarot naman ng mga prayers kung paano mag-pray ang leaders ta. Ano kapag siya nag-pray may nangyayari? Pag ako inaharap ko pareho malang words, hindi ba yung nangyari? Nagkaiba sa power. Power. Siguro, namatay ako ng mga disciples? Boy, little boy. Ito ha. Pero ano mga yung nagsunod? Ngayon, yung minapalayas. Itong sinabi ni Jesus. Kasi this kind, sa Matthew 17:21, does not go out. Next slide, please. Except by prayer and fasting. Ako lang basta nga may prayer, fasting. Ikaw inabot na this kind. Ibig sabihin po, iba-ibang klase. Ikaw masakit po talaga. Sabi ko yung mga territorial spirits, kaya nga niya, mas napaano ako, sabi ko, as we are praying for the Philippines, or Camarines, or kiniklaim to, sabi ko, okay, di pwedeng basta-basta lang. Kung di ba? Dalawa sabi ta, yes, we have the authority, totoo yun, to trample down on snakes and scorpions. Pero kung mas gusto ta talaga, magpagamit kita sa Panginoon. Hallelujah, na makalaya, magliwanag talaga po sa satong lugar. Hallelujah, yung mga gambling, mga addiction, mga krimen, dawa sa harong parang namamatian ng pagpadangat. So yan po, lalo fasting, kasi sa fasting, pinapakusog mo lalo ang espiritu mo. Amen. Sa mga nagpo-prayer and fasting, naranasan? Amen. Ate G, power. Hallelujah. Then as po, pag personal. Hallelujah. So kung sisa yung masunod, hindi yung makakaranas. Kung hinahalat mo lang ang buffet after. Diba? Ay, galing naman. Nag-translate ka agad si Nonoy. Ayan. So iba-iba po, may this kind. Pero magkaroon, ibig sabihin, tigpapahiling sa ito ni Jesus kasi kaya tang malakawan yan. Amen? So tatandaan pa ko yan about the words. Inarog ko man si sinasakit, tataram ni Ate Army. Iba man nangyari. So it's about the power. Okay? Daho pa na mag-arog ako kay Bishop, mag-baby-baby ako. Ganon din, anointing to lead. Like halimbawa, nag-lead ng worship. Di ba? Praise God sa worship team. Parang grabe po si Pastor Rodel, hallelujah. Simple lang daw. Lumang kanta, tagarbuhay na buhay. Anong meron? The anointing, the power of God. Hallelujah. Arugon naman ako ginigin mo ng Pastor Rodel. Ayan. Pero speaking of Pastor Rodel, may good news ako. Kasi gusto ko good news. Grabe. Good news po, lalo sa mga nag-aatin sa prayer and fasting kasi pinagpipray ta po ninyo. Pinagpipray ta November pa, pero this morning nag-message si Pastor Rodel. Siya mismo. Kung di nyo araw si Pastor Rodel, very anointed po talaga siya. Wow, grabe. Lalo sa worship. Nag-message po siya sa ako this morning kasi nasabi niya kasi magkakaigwa siyang worship mentoring with Raise the Banner, September 3 and 4. Pero sabi niya, magayon na po siya nagsabi. Sabi niya, kaso gusto niya po na mag-extend. Kita siya na nagsabi na mag-extend po siya para makapag-preach degree sa to. Grabe! Hallelujah! Grabe favor ni Lord. So sabi ko, pinayagan ka na po. Approved na. So hallelujah! Diba? Ano? Because of? And? Fasting. Diba? Kaya, dahil kita mag-ano sa prayer and fasting. Pag maatan kita, buhay ang spirito ta, magparedy din kita. Bakong tuturog-turog. Itong, okay, ako yung medyo, okay man yan, napapagal kita, natutungka kita. Pero, Lord, gusto ko po mabuhay ang spirito ko.
Yung attitude mo, Lord, pakusagon niyo ako. Amen? Because you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Sabi sa Acts 1:8, you will be my witnesses. Ang sabi po dyan, mga teritoryo po yan. Judea, bako lang neighborhood mo, bako lang katayin mo, bako lang zone 3, bako lang zone 4, zone 5, zone 7, kung ano man yun sa Ilawod. Zone 5 sa San Antonio. Pero sa Maria to the ends of the earth. Labanan ng teritoryo. Okay? Pero po, sinabi kami, go to the next verse. Being assembled. Yan po, sa Acts 1:4. Ano, sinabi ni Jesus dyan? May tinaog, may maabot na power, pero kaibuhan may gibuhon. Ano may gibuhon? Ano kasulat dyan? Wait for the promise. Wait for the Holy Spirit. Again, nakaputod ko ligura, ano katibay maghalat? Sa gabos mapagal maghalat, no? Pagkahalat po, baga no, 2 minuto pa lang, unang palihari ka na nagkahalat. Pero kung ikaw hinahalat, from this to this, from this, na pag-wait, pag-abot po kang Acts 1:8, nag-abot ang banal na Espiritu, aram mo ba ang prayer karto, nag-gather, nasabi tabaga natala 120, nagpoon 500. Tanong prayer meeting dito, sige, gather kita 30 minutes. Let's pray, hallelujah, halatong tanang, mahalot mo na po Lord, salamat Lord, sa promise mo, hinahalap mo po yung promise mo sa mga power, in Jesus' name, amen. Ganon? Katas 30 minutes tapos? Ganon din po, they prayed all night, or all day, or all night. And bako lang one day. Alam niyo ba, from this, to that, kung pirang aldaw ang pagitan na dagos-dagos yung prayer nila, walaan mo. 10 days. Pentecost. Tapos 40 days si Jesus. 10 days. Walang sawa na panalangin. Si iba nagharali na. Kaya nga niya natada 120. Pero from there, iyo po ito nakaranas kang matinding promise dahil tapat ang Lord. Sa mga naghahalat sa Panginoon, sa naghahalat na nagtitiwala kung ano ang pangako ng Diyos, gagawin niya ito. Hallelujah! Blessed are you because kailangan natin ng element of faith. Hintay! Hintay! Hallelujah! Magayon na po maghalat sa Panginoon. Pero ano hinahalat mo? Anong breakthrough ang hinahalat mo? Again, bako lang po niyo patungkol sa mga sadirita na lang. Magayon po, no, na talagang, Lord, for my family. Lord, breakthrough for my nation. Breakthrough for Camarines Sur. Sa mga kamag-anak ko. Pero yan po, let's linger. Sa paghahalata, dagos-dagos po. Yan, yung panalangin. Aram ko po, tigdi-distract po kita. Ang mga nangyayari sa buhay ta, on fire ka, na-discourage ka, naglaylo. Pero muna po inapudang kita, laban. Sa panahon na na-discourage ka, lalo kang maglaban. Amen? Nahiling mo tong power na nag-abot, nadidiscuss na ka itong nakaaga ko na bridge, patras. Acts 2. Hallelujah. Kunyan po, ang pangapunan po sa to, anong nahihiling mo? What do you see sa paligid mo, watchman? Sabi ni Kuya Riting, Dr. Oliveras, kaya inarap ko man. Tinukto niya kong prayer meeting, prayer and fasting, watchman daw. So ano nahihiling mo sa paligid mo? Even that, para mahiling ang mga bagay na nahihiling ng Panginoon, all the more that we need to pray and pray and pray. Kasi pwedeng iba ang pananaw ta sa mga nangyayari sa buhay ta. Iba pala ang nahihiling ng Panginoon. Naritong kanta. Ano to? Ito paborito ni BJ. Tanaw mo'y... Tapos, ano? Ito? Sa aking laban. Ano ba? Itong ano? Tada mo daw. Ako din wala. Ha?
Battle belongs. So ngayon po, ang pangapunan po sa to, really, nawa, gusto kong makahali sa paikot-ikot na buhay. Sa paikot-ikot ka lang. The more na pag pinapakusog na po sa itong spiritual capacity na inaapod ta, na naka-charge ka sa main source of power, nag-grow ka. Mag-grow ka spiritually. Ang nag-grow mo, pag sinabi nag-grow kita, yung mga bagay na dati nakaka-apekto sa imo, pag-araw gato dati maluluya ka na ngunyan, dahil na kasi araw mo na pinakusog mo ng sarili mo, pananampalataya mo, dahil mayong nangyayari pa din. Pero mas pinapakusog mo ang sarili mo. Kasi hindi gusto mag-mature, kasi hindi ako maging bansot. Siguro man gabos kita, butang bansot. Tama? Abo. Kasi hindi gusto ko nano. Na nagdadagdag pero di kita naglalangkaw. Diba? Lalo na yung spirit. Hallelujah. Kung mahihilit ang spiritual, baka ang iba sa to, hindi haralang kawang balan. Hallelujah. Diba? Dahil yung the spirit, makusog, nakatilog na si Resli. Walang ka pa nun, Bako pa, lalo na yung the spirit. Amen. Hindi. Ang Philippines, lalo sa mga nakakatanda din, alam naman po baga na ibang sitwasyon mo yan, compared sa 40, 50 years ago. Tama? Yeah. Kasi mga ano lang kaulay ko. Seriously. Mas naging worse. Ang kabataan mo yan, iba ang pinoproblema. Gano'n din mo pinoproblema kanto. Kung yan pinoproblema. Ikaw po, aagihan ko na lang. Ikaw story sa Bible, puro sa Bible, na aramanin mo ito. Itong natiglinig na ng Panginoon. Pero naging empty. Cast out ni Lord yung demon. Itong spirito, naghahanap ng dry places. Si Pinalayas. Tapos nahiling niya, kung bagma yung spiritual life. Dahil parang itong nakalaya ini aking iniyo. Pero mayo, ang spiritual life niya, ang prayer life niya, mayo. Devotion niya, word of God, mayo. Naghanap siya. Di makakaiba na ba mas makukusog sa iya. Sorry. Tigbalikan ninda, kaya ang naging yari, mas naging masama yung tao. If you remember that story, it's in the Bible. And doon sa dulo ka tong verse, sa story na to, connect siya sa wicked generation. So it also applies to generation. Kung taano pag mas wicked ngunyan ang generation, napaisip ako, could it be that yung katungkaan, yung lethargy ng church is also a contributor sa pag-increase ng wickedness ngunyan sa mundo? We cannot just blame the people, the system, the government, or everything. Siksay man. But church, we have responsibility. Ako inod kasi ako pong pastor, hindi. Diba? Kasi if you want to see yung great awakening, hallelujah, nakakailing na akong great awakening. Talaga. Hallelujah. Sa panalangin po, talaga tugang po. Kasi for the last slide, ini po ang call to action. Charge up. Mag-charge po kita. Bako para malobat ulit. Upgrade. Para mas maglawak ka. Kasi kung satisfy ka na hanggang digdi ka lang, mag-upgrade ka naman, next model. Version. Mary Jane, version 2.0. The call is for us to build spiritual capacity. And I pray that God will give us all understanding of what He is saying to the churches today. What He is telling us. I know all of us are affected, are distracted. No, are tempted to be distracted. Yeah, we're all tempted. We're not distracted. We are all tempted. Gabos kita natin tempt to be distracted. But the response
lies on each one of us. Ika ang ma-decide. Bako si mama mo, bako si ate, bako si kuya, bako ang tugang mo, kundi ika. Lawakan ta na po. Let's all stand. Hallelujah. Can we ask God, hallelujah, to fill us up? Hallelujah.